Ayan, isang magandang araw po sa inyong lahat, no? Welcome po sa orientasyon ng ating klase about sa intelektualisasyon ng wikang Filipino. So, ayan, ako po si Eliza M. Teodoro mula sa College of Arts and Letters o Kolehiyo ng Artes at Letra. At ang inyong magiging daluguro para sa asignaturang IWF o intelektualisasyon ng wikang Filipino. So inaasahan ko na ang bawat isa sa inyo ay nakapasa doon sa dalawang asignatura na Filipino. Ito yung Filipinolohiya at Pambansang Kaunlaran at pagsasalin sa kontekstong Filipino. Dahil hindi nyo makukuha yung subject na ito kung hindi kayo nakapasa doon sa ano na yan, no? Diyan sa dalawa na yan. Kasi una yung kukunin, yung Filipinolohiya, tapos pagsasalin, yung prerequisite nun. Tapos yung pagsasalin, ang prerequisite niya naman ay itong intelektualisasyon ng wikang Filipino. Kaya tawag ko nga dyan sa tatlong yan ay, ano eh, parang Holy Trinity kasi, di ba, tatlong piraso or tatlong subject na kailangan yung pagdaanan ngayong college kayo. So, asahan natin na ako na yung huli doon, no? Ito ng subject na ito na intelektualisasyon ang magiging huli doon sa tatlong yon. Okay? So, tiyagayin na natin, ipasa na natin sa loob ng semestreng ito. So, ayan. So, onting background kung sino ako bilang inyong magiging profesor para sa asignaturang ito. So, ako po si Eliza M. Teodoro. Graduate din po ako dito sa PUP Santa Mesa sa College of Education ng Bachelor of Secondary Education major in Filipino noong 2016. So, by virtue, teacher talaga ako, no? Licensed professional teacher talaga. So, yan, 2016 lang, no? At nagtapos ng aking MA, Master of Arts in Filipino, dito pa rin sa ating sintang paaralan. So, sa Polytechnic University of the Philippines Graduate School noong 2019. Okay? So, mag-graduate, aral agad ng MA. Kaya natapos siya kaagad. At kung bakit parang ang bata pa ni ma'am, bata pa naman talaga si ma'am. No, hindi pa ako nakakatungtong ng 30. Bata pa talaga ako. Siguro nga kaya rin bata pa ako, pagkakaiba natin ay nung naabutan ko pa yung time na walang SHS. Hindi pa kami nakapag-SHS no. Pero pag graduate ko, ayun na. Nag-start na po yung ano, yung pinauso na nila, yung SHS. So, yun. Oh, after ko noong 2016. So, maliban sa pagtuturo, ako ay isang mananaliksik. So, minsan, tulad ng nakaraan, ay may research na ginawa kasama ng NCCA. At yun, no? Nagre-research, nagtuturo, nagre-research. Kasalukuyang nakatira sa General Trias, Cavite. So, kung yung iba sa inyo ay in-stock na yung FB ko, so tama, no, na taga Cavite ako. At hindi ako doon sa part ng Cavite na malapit sa dagat. Nandito ako sa south. So, ibig sabihin, I'm 15 minutes away from Tagaytay. No. So, malamig. No? So, maliban sa pagiging teacher, researcher, ay isa po akong nanay. No, nanay ako ng tatlong bata, ni na Crisanto, Alab Mirasol at Telohimig. So, ages 8, 3, and 1. Bakit ko sinasabi? Humihingi na po ako kaagad ng pasensya kapag minsan tayo ay naka-online class at may naririnig kayong batang maingay, sumisigaw, nagwawala, may kumakatok sa pinto kasi may batang kumakatok at naghahanap ng ina. So, yun yung scenario ko. Pero huwag kayong mag-alala, pag face-to-face tayo, walang ganyan, no? Walang ganyang scenario. So, bear with me, guys. Napakaliit lang kasi ng bahay ko, no? Pero, hindi naman laging ganun, no? Pag may nakikita kayong batang dumadaan-daan dyan sa likuran ko, so, sila yon, no? Sila yung mga batang, hindi yun multo. So, ayan, no? Description ng kurso mula sa ating syllabus. Baka kasi nagtataka pa rin hanggang sa kasalukuyang panahon, no? Nakatatlong Filipino na kayo, pero nandun pa rin kayo sa punto na tinatanong nyo yung sarili nyo, bakit ba ako may Filipino subject? No? Business ad ako, science-related courses ako, or ano pa man, no, political science ako, tourism ako, bakit kailangan na pag-aralan ko ang Filipino, ang wika, no, ang mga bagay na ito? Anong kaugnayan nito sa aking sarili?
Dati, nung nagtuturo pa lang ako nung Filipinolohiya, first year kadalasan yung mga, lagi kong sinasabi sa kanila na kung bakit kayo may Filipino subject, ngayong college kayo, ay isipin nyo na lang na malapit na kayo magtapos, no? At kayo yung magtatrabaho. Ang iba sa inyo ay hindi na babalik ng akademya, hindi na magpo-postgrad. Magtatrabaho na kasi may degree na eh. Okay na, no? O kung mag-postgrad man, mas okay, no? Pero ang ano doon, ang usapan doon ay tapos na kayo sa pag-aaral nyo at pagtatrabaho na kayo. Darating yung panahon na magiging matagumpay kayo sa buhay nyo. Pupunta kayo sa iba't ibang lugar, baka may mag-abroad, no? Yung iba sa inyo ay magkaroon na rin ng kanilang sari-sariling pamilya, no? Magkaroon ng anak balang araw, 15 years, 10 years from now, at magpapalaki ng kanilang pamilya, magpapalaki ng kanilang mga anak. Ang usapin doon ay gaano mo kakilala yung sarili mo. Anong filosofiya, anong moralidad, anong pananaw at perspektiba ang meron ka na yung mababahagi mo sa iyong pamilya, sa mga taong makakasama mo. Ano ang pagtingin mo sa iyong kapwa? Ano ang pagtingin mo sa politika ng iyong bayan? Ano ang masasabi mo sa kasaysayan? No? Mga bagay na kung iisipin mo ay available naman sa Google, available naman sa SOCMED, available naman sa libro, no? Pero usapin doon ay napakarami, no, na ang available resources. Anong meron ka? Ano ang iyong paniniwala? Ano ang iyong stand, no, sa mga bagay na ito? Sa ganitong punto ng edad natin, napakahalaga na marunong na tayong mamilosopiya, no? Maglikha at mag-create ng sarili nating paniniwala na nakaayon sa kung ano ang tama, no? At totoo. So, pag tinutumbok natin yung tama at totoo, no? Dito pa lang, no? Sa usapin ng lohika, sa usapin ng filosofiya, dito pa lang, nakikita natin na magkakaiba ang bawat Pilipino. No? Iba't iba tayo ng pagtingin. Eh, ma'am, democratic space naman po tayo, ganyan, 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 ganyan. Pero, hindi dapat sa punto na yung pananaw mo ang mag-uudyok sa atin para maging atrasado. No? Kaya nga, nandito ang kurso na ito, no? Napakaganda ng pamagato, intelektualisasyon ng Filipino. Kasi gusto nating tumbukin yung usapin na intelektualisado ba ang mga Pilipino? Intelektual ba tayo? Sapat ba may degree ka para masabing intelektual ka? 'Di ba? Ano ang ideya kapag sinabi mong isa kang intelektual? Isa kang intelektualisadong tao, no? So dito sa atin, pag sinabi natin intelektualisasyon ng Filipino bilang isang kursong Filipino sa kolehiyo ay nakatuon doon sa pagpapahalaga at pagsasapraktika ng paggamit ng wikang Filipino sa iba't ibang larangan. So bakit ma'am, nagsisimula siya doon sa subject na Filipino or sa wikang Filipino? Bakit po, para maging isang intelektualisado ako, kailangan ay makita ko or gamitin ko yung wikang Filipino? Hindi ba pwede, ma'am, na nag invent ako dito sa salitang Ingles, nagsusulat ako sa wikang Ingles, nagsasalita ako sa salitang Ingles, pero makabayan naman yung thought, di ba? Parang sinikwakin, di ba? Na nagsusulat sa Ingles, pero progressive naman, no? So, yung mga bagay na yan, aaralin natin lahat ng yan, no? So, dito, sabi nga natin ay nagtataguyod ng makabayang orientasyon, no? So, kasi nga naman anin mo yung nagagamit ka ng wikang Filipino pero yung content mo, di ba, maka-US, maka-imperialistang bansa, maka-China, no? So, sobrang problematic ka. So, tungo sa pambansa at pandaigdigan kaunlaran o yung tinatawag nating internasyonalismo bilang kontribusyon ng Filipino sa daigdig ng karunungan. So, tutuon din yung kurso natin na yung subject natin doon sa tinatawag nating multi- at interdisiplinaryong pag-aaral, no? So,
ginagamit ang wikang Filipino tungo sa pagiging intelektualisado nito. So, pangunahing tatalakayin ng kursong ito ay yung paglalapat ng gabay ng kaisipang Filipinolohiya sa intelektualisasyon ng Filipino bilang ambag ng Filipino sa pambansang kaunlaran. No? So, pag sinabi natin pambansang kaunlaran or national industrialization, di ba? Napakaganda ang pakinggan, no? Napaka-ideal, no? Pero sa totoo lang, no, lagi-lagi nating sinasabi, kaya nating gumawa ng isang pambansang industriya, no? Kaya nating gumawa ng isang pambansang kaunlaran. Dahil lagi rin nating sinasabi na napakayaman ng Pilipinas, human resources, no, yung ating kalikasan, yung sa ibang bansa, paubos na yung kanilang oil, yung atin, nasa ilalim pa ng dagat, kaya kinukuha ng isang imperialistang bansa, no, dinedeclare nilang sa kanila. Yung mga coral nila, wala. Yung coral natin, yung marine, ano natin, no, marine biodiversity natin ay talagang ang ganda, no? O, mayaman pa. So, doon sa mga bagay na ito, ay nakikita natin, no? At kung paano natin sisipatin yung mga usaping ito na tutugon siya doon sa ating pambansang kaunlaran gamit yung wikang Filipino. Okay? So, wait. Ayan, no? So, baka kasi iniisip natin na paano yun? No? Paano yun, ma'am? Paano yun? Eh, business ad yung course ko. Paano yun, ma'am? Engineering yung course ko. Gagamit ako ng wikang Filipino sa engineering. Ma'am, physics major ako. Gagamit ako ng Filipino para sa aking kurso? Okay, sige, no? Nitong nakaraang February 24, 2025, naglabas ang, litan ko yung mukha ko, naglabas ng kautusan ang UST, no? University of Santo Tomas, para sa lahat ng kanilang mga faculty, staff, empleyado, estudyante, no, na nasa ilalim ng College of Science, na gamitin ang wikang Filipino sa pagtuturo, sa pananaliksik, no? At kilalanin ito, no? Dahil pinangunahan ni Dean Fortunato V. Sevilla, no? Marami siyang readings, ginagamit ko si Dean Fortunato sa sa pagsasalin kasi nagsalin siya ng chemistry. Sinalin niya sa Filipino yung chemistry, guys. So, paano yun, no? Imagine niyo, paano niya translate yung periodic table of elements. Ang galing, di ba? Pero nagawa niya, no? At ginagamit, no? Ginagamit ito. Napakahalaga kasi lalo na kapag pumunta ka sa minahan, 'di ba? So yung mga minero doon, talagang di ba sila nag-English sa pang-araw-araw nilang buhay, di ba? Nagsasalita sila sa kanilang wika. So, kailangan mong kunin yung mga uh, tawag nito, local, nakatawagan nila sa ginto, sa pilak, sa ganyan-ganyan. So, talagang research by research hanggang sa mabuo mo yung talagang periodic table of elements into Philippine language. So, napakaganda talaga. At dahil doon, bilang pagbibigay pugay ng UST kay former Dean Fortunato Sevilla ay nais nilang gamitin ang wikang Filipino. So bakit ko binabahagi ito dito sa ating klase? Dahil napakalaking stepping stone ito dun sa tinatawag nating intelektualisasyon ng wikang Filipino. No? Filipino tayo eh, 'di ba? Kung sa Germany nagsusulat sila ng anong wikang Aleman sa kanilang mga thesis. Kung sa Japan, nagja-Japan sila, nag sila, no? Ginagamit nila yung kanilang wika, no? Sa kanilang institusyon. At itong mga bansang ito ay kabilang doon sa mga progresibo at so-called na, di ba, first world country. So, kaya natin, no? Kayang-kaya natin, no? May gets natin yung lohika nito kung bakit napakahalagang gamitin ang wikang Filipino sa iba't ibang larang. Pag natalakay na natin yung iba't ibang mga paksa dito sa ating asignatura. So, ayan.
So, ito yung mga inaasahang aralin sa kurso. So, una, kahulugan, karanasan at proseso ng intelektualisasyon ng Filipino. So, nandito yung kahulugan, kabuluhan ng intelektualisasyon ng wika, proseso ng intelektualisasyon. Sunod ay yung ang Filipinolohiya at intelektualisasyon ng Filipino. So, tatalakayin natin yung issue ng Filipinolohiya at epistemologiyang Filipino. So, baka pamilyar kayo dito. Alam ko pamilyar kayo rito dahil tinatalakay ito kapag tayo ay nasa Filipinolohiya at Pambansang Kaunlaran. So, yung unang-unang yung subject na Filipino. So, susundan ito ng ugnayan ng wika at kultura. After nun, ay ugnayan naman ng wika, pananaliksik, at internalisasyong akademiko. Bakit mahalagang magsulat sa wikang Filipino? At ipakilala no, yung karunungan taglay at pilosopiyang taglay natin bilang Pilipino no, sa usapin ng internasyonal no, o dun sa global na aspekto. So, artikulasyon ng katutubong filosofiya, kailangan makilala natin yung mga philosophies, no, na akala natin ay quote and unquote lang, ganun, or kasabihan, or eme-eme lang, pero ang katotohanan nito ay itong mga bagay na ito ay shared knowledge, shared philosophy ng bawat Pilipino, no? At sinasalamin nito yung kultura tradisyon natin. So, kasaysayan, ekonomiya at politika ng pag-unlad ng wikang pambansa, ang edukasyon, bilingual. So, pagtanaw sa makabuluhang hakbang sa edukasyon bilang makabuluhang hakbang sa intelektualisasyon ng wikang Filipino. So, next ay tungo sa pambansang industrialisasyon. So, mga kontribusyon at kahalagahan ng intelektualisasyon ng Filipino sa iba't ibang disiplina. Next ay nationalism and pedagogical imperative. Wait lang ma'am, bakit may English dyan? Kakasabi mo lang kanina na gamitin ang wikang Filipino, pero bakit may English dyan? So ayan, ma'am, matatalakay natin yung mga bagay niyo. No? Yung mga ganyan. No? Kasi nga hindi naman tayo purista na hardcore na pag ginamit mo yung wikang Filipino, ibig sabihin maka-Pilipino ka. Diba? So next, Kamalayang Pilipino, pagpaplanong wika at Filipino, reseta at letra, visa ng Filipino sa pagtuturo ng araling computer, intelektualisasyon ng at intelektualismo at wika, ilang konsepto at pananaw sa registry sa larang ng economics, isang hakbang tungo sa intelektualisasyon ng wikang Filipino. Ma'am, 3 slide yan. Magre-report po ba kami? Hindi po. Hindi po ako nagpapa-report. Ako po ang nagtuturo niyan. Kaya parang awa nyo na, nakikiusap ako buong giliw. No? Huwag kayong umabsent. Tsaka pag nagtatanong ako, alive-alive naman. Diba? Mag-recite naman. Minsan nga kahit hindi na recite kasi wala talaga. Mag-chat box naman. Share your thoughts, idea. Kasi ba, lalo na kapag naka-online class tayo, baka kuda lang ako ng kuda dito. Pero humihilik na pala kayo, no? So, wag naman sanang ganun. So, share your thoughts, no? Samahan niyo ako. Chika-chika tayo. Kasi yun na lang eh, no? Hindi na ako nagpa-report eh, di ba? Ako talaga yung nagkaklase. No? So, grading system, mga atit kuya, ang grading system natin ay mula ito sa PUP, Student Handbook. No? So, kung paano kayo i-grade. So, inaasahan ko sa huling bahagi ng ating asignatura, tayo ay magsusulat ng critical na papel. So, yung critical na papel natin, maka-presentation din. So, kapag kinaya ng panahon, yung presentation natin ay face-to-face, pero kung hindi kakayanin ng panahon at hindi kakayanin ng inyong mga budget, no? Kasi mahal na ng pamasahe, okay lang naman din sa akin kahit magparang yung mag-video na lang kayo, yung parang sa Zoom, tapos i-record nyo siya. Ganun na lang, okay lang din sa akin yun, no? So, eto siya, no? Ibigay ko naman sa inyo yung PowerPoint na orientasyon natin. So, maintindihan nyo, etong mga bagay na to, no? Ito yung rubrics kung paano kayo grade-gradean. So, yung mga gawain, tsaka midterm exam ay 50% yun ang kabuang grade nyo. So, yun yung midterm grade. Pero yung presentasyon, doon sa ating critical na papel at yung mismong critical na papel, ito yung magiging grade nyo para sa final. So, ulitin ko, no? Kahit pa ito ay group activity, meron pa rin akong paraan para gradean kayo individually.
So kapag nagpasa kayo ng critical na papel, sulat nyo by part, kung saan yung ambag ng bawat isa sa inyo. Halimbawa, intro si ganito, paksang ganito si ganyan, 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 ganyan. No? Kasi it's just like a compiled na, na mga exam, pero kayo pa rin yun. Individual grading pa rin yun. So, tambakan ng gawain sa Gmail. Gmail nyo na lang sa akin yung mga online activities natin kung hindi man tayo naka-face-to-face. So, titipunin ng Pangulo or di kaya ni class representative at isumite sa email na manalolay@gmail.com. 2 weeks mula sa araw ng posting ng activity ang deadline. So, halimbawa, ibinigay ko ito na October 1, ang deadline nito ay sa October 14 pa. So, bakit ang tagal-tagal naman nung deadline? Dahil ayokong magpasa kayo ng AI. Ayoko na magpasa kayo ng minamadaling papel. Ayoko na magkopyahan kayo. At ayoko rin na tuluyang hindi kayo magpasa. Mahilig ako mag-INC sa finals. No? Doon sa mga tao hindi nagpapasa, ina-INC ko sila. Hindi ko sila fin-failed, pero ina-INC ko sila para ma-realize naman nila na, ay, meron ka palang hindi na ipasa. Kasi mga ate kuya, 2 weeks talaga yung deadline. Maliban na lang kung may nangyari, knock wood. Knock on wood, no? Knock on my laptop. Ma'am, nawalan po ako ng laptop na nakawan po kami. Ma'am, may pinagdadaanan ng pamilya. So, yung mga ganong sitwasyon na hindi natin naasahan at hindi natin kontrolado, i-chat niyo ako para magawa natin ang paraan. Willing ako magbigay ng extension, mga ate at kuya. Promise. Basta magsabi kayo. Halimbawa rin, ma'am, yung midterm exam mo, ma'am, nagsabay-sabay po kayo ng deadline ng major namin. Pwede po ba manghingi na extension? Okay lang. No, willing ako magbigay ng extension. Basta magsabi kayo agad. Hindi yung magsasabi kayo kinabukasan extension na or kinabukasan deadline na. O, October 13, nagsabi kayo. October 14 yung pasahan. Magsabi kayo, maaga ba para maayos ko rin yung schedule. Kasi, bang nag-check ako, nagbabakante ako ng araw eh. Halimbawa, kay ganitong section yung araw na ito, isang buong araw, mag-check ako ng papel nila, ganun. So, di ba? Para maayos ko rin yung schedule ko. No? So, pasahan ng pinal na papel, end of SEM, presentasyon ng papel. So, kung magpe-present tayo ng face-to-face, bahala na kayong sining gustong mauna, bato ba topic, spin the wheel, bardagulan, basta kayo na bahala. Inform nyo na lang ako kung sino yung mauuna sa presentasyon if face-to-face yung tumapat sa ating panahon. So, talakayin natin yung Executive Order number 7, Series of 2023 or PUP Guide Policy. No? So, bakit mahalaga itong pag-usapan, mga ate at kuya? Dahil, no, bawal na bawal po sa klase ko ang maging bully. Bawal na bawal din po sa klase ko ang mamahiya. No? Bawal na bawal po sa klase ko ang sexist. No? Bawal na bawal po sa akin yung mga ganun. No? So, sumunod tayo dito sa PUP Guide Policy ng ating sintang paaralan. Section 4, equal access and elimination of discrimination based on gender. No? Ayoko po nun. No? Lalo na yung namamahiya kayo dun sa mga tao may piniling kasarian. No? Ma'am, sabi po kasi sa Bible, ganyan, lalaki at babae lang. Sige, paniniwala mo yan, babe. Okay lang yun. No? Kung yun talaga yung ideology nyo. Pero, wag tayo umabot sa punto na mamamahiya tayo. No? At magdi-discriminate tayo. At mambabastos tayo. No? Magrespetuhan tayo rito. No? Kung hindi applicable sa'yo, no? Huwag ka mambuli ng iba. Okay? So, responsive curricular program. So, sa inyong kolehiyo ay may mga activities na ginagawa, no? Halimbawa, seminar, training, mga week na kinikilala yung bawat isang kasarian. So Section 8 ay prevention of gender-based violence. Sabi ko talaga sa inyo, no,
isumpong nyo sa akin yung mga nang-aaway sa inyo, namamahiya sa inyo, lahat ng violence, nagpo-verbal abuse sa inyo, kahit pa joke-joke lang yan, no? Pero alam mo sa sarili mo na sobrang offensive na, sabihin nyo sa akin yan bilang professor nyo, kasi gagawa natin yan ng paraan. Bawal yan, no? Bawal na bawal yan. No? So, meron din tayong institutional mechanism. So, meron tayong PUP GAD office, no? Pwede tayo, kung gusto nyo mag-file ng report kasi talaga nagkaroon ng gender-based violence sa loob ng classroom or kahit pa sa kapwa nyo, ano, no? Nakatagpo kayo ng, um, sad to say, no? Mga may posisyon, no? Sa PUP. Halimbawa, prof nyo, pero sexist, no? Prof nyo, pero may something kinikilabutan ka, huwag kayo magtago kasi kailangan din nating harapin yan, no? Huwag nating palagpasin, no? Or empleyado, guard, janitor, kung sino man dyan, no? Bawal na bawal po yan sa ating university. We want our university, our classroom, to become safe spaces, no? Kaya nga sa attendance natin meron tayong uh, live name tsaka birth name. Kasi ayoko rin magkamali eh. No, alam ko naman ang nakasulat sa diploma mo, Roberto. Pero pagtingin ko sa'yo, hindi ikaw si Roberto. No, pangalan mo Princess, pero pagtingin ko sa'yo, hindi ikaw si Princess. No? So, write your live name, write the name that you want to be called pag tayo ay nagkakaroon ng tawag nito, discussion, Zoom meeting, at iba pa. Pero, dahil yun nga, dahil sa mga diploma, class record, SIS, yung birth name pa rin ang kinikilala. Just please write it pa rin dun sa mga papel natin. Tapos open and close parenthesis nyo na lang yung kung ano gusto nyo, pronouns or what, or yung live name nyo. No? Kinikilala ko yan. Ayoko magkamali. No? Ayoko talaga magkamali na tawagin kita sa harap ng mga klase mo, sa harap ng maraming tao na dun sa live name, ay sa birth name mo na hindi naman talaga ikaw na yun. Okay? So, kilalanin natin yan. No? So, kung may mga katanungan, paano ko kontakin? Ayan po yung email ko. Gmail, manalolay@gmail.com, institutional email address, amteodoro@pup.edu.ph, Facebook Messenger, may GC tayo. Sa GC, halimbawa, naiya ka kasi personal yung message mo. PM mo ko. Ngayon, di tayo friend, di ko nakikita, mention mo ako sa GC, Ma'am, Lai, may message po ako sa inyo. So, yun, para makita ko. Okay? So, ayun, no? Kung may mga katanungan, nababagsak ba ako? Ganon. Diba? Kung may mga katanungan, chat nyo lang ako. Ha, mga ate kuya. So, maraming salamat po.